Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome pong muli sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyon ito dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Ano po sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ano po? And of course, sa inyo pong mga cellphones, siyempre, sa inyo pong mga cellphones, download nyo lamang ang ating PBS Radio app. Okay? And sige. And of course, siyempre, tayo po ay nasusubaybay. Ito programang ito, Global na Tayo, is from Monday to Friday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Except every Tuesday, ngayong araw na ito, 8 to 9 naman tayo. Okay? Sige. Alright. Siyempre, ngayon pong araw na to, marami pa rin po kaming ihahatid sa inyong mga impormasyon, programa, at mga panayam. Okay? Alam ko po nakatutok kayo dito sa mga kaganapan sa nangyayari sa Senado nitong mga nakalipas na araw. Especially nitong nakalipas na linggo hanggang kahapon kung saan nag-convene na ang Senado bilang isang impeachment court. Okay? So, nakatutok tayo dyan at hindi natuloy yung umuugong na mga balita na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. So, tuloy-tuloy po nag-convene na ang mga senator bilang senator judges para masimulan na ang impeachment court trial para kay Vice President Sara Duterte. So, marami tayong aabangan ngayong araw na ito. Pero, alam nyo kasi, bukod dito sa mga political noise na sinasabi natin, bukod dito sa mga impeachment na tinututukan ng taong bayan, bukod dito sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, may mga magagandang pangyayari pa rin po na nangyayari dito sa ating bansa. Alright? For example, isa sa mga the things that caught the attention is yung pong naging role na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na ASEAN Summit 2026 sa may Cebu. Okay? At tayo naman, alam niyo naman, tayo ang Pilipinas ang chair ng ASEAN Summit 2026, di ba? At isa sa mga nakaagaw ng pansin, hindi naman agaw ng pansin, kundi talagang masasabi nating milestone. Yan, okay? At malaking achievement nitong ASEAN Summit sa Cebu yung ginawang mediation ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. representing the Philippines as chair of the 2026 ASEAN, mapag-usap ang dalawang bansa, ang Cambodia at ang Thailand. Alam naman po natin na nagkaroon na as early part of this year hanggang last year nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng border ng Cambodia at Thailand. Naging daan pa yan, naging rason pa yan para magkaroon ng border crossing ang ating mga overseas Filipino workers o mga Filipino diaspora na nagtatrabaho at naninirahan sa Cambodia. Tumawid sila ng border papuntang Thailand para po makaiwas sa gulo. Okay? Ngayon, ng ASEAN Summit, itong huling sa ASEAN Summit 2026, nagkaroon ng presentation doon. Nasa gitna ang Pangulong Marcos and then yung dalawang heads of state ng Cambodia at ng Thailand. At doon, in-express ng Cambodia at ng Thailand yung pasasalamat nila sa Pilipinas kay Pangulong Marcos sa ginawang effort ng Pilipinas para sila ay makapag-usap at magkaroon ng isang understanding para matigil muna itong kaguluhan dyan sa nasabing border sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. And speaking of that,
Makakasama natin ngayon ang ating Foreign Affairs and Security Analyst, walang iba kundi si Professor Lucio Blanco Pitlo III. Professor Pitlo, magandang umaga po at welcome back to the program Global na Tayo. Umaga po, Ginoong Ray Sampang. Magandang umaga sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Alright, thank you very much Professor Pitlo. Ano po, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo. Alam niyo po kasi napakaraming mga political noise na nangyayari ngayon dito sa ating bansa, impeachment trial dito, hinahabol si Senator Bato at kung ano-ano pa, di ba? Pero sa likod nito, meron din namang mga magagandang mga nangyari at kaganapan, especially nung ASEAN Summit. Bilang isang foreign policy expert po, Professor Pitlo, ano po ang assessment ninyo sa naging mediation ni Pangulong Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia sa dinaos na ASEAN Summit sa Cebu? Well, tama po yun, no? Meron tayong kumbaga political na crisis or yung meron tayong paparating na impeachment dito sa atin. Tapos, syempre, yung nangyari sa Senado, kamakailan lang. So, despite of this domestic political drama, no, unfolding, syempre, aabangan natin pa sa mga susunod na araw how this impeachment would unfold, no? Tayo bilang host, no, ng ASEAN ngayong taon, tayo ang chair, rotating chair ng ASEAN, ginagampanan natin yung ating papel, no, na makatulong dito sa ating rehiyon sa pag-promote ng peace, no, at stability. Ito ang ating, kumbaga, sa ating mga kapitbahay, partikular na dyan yung kakatapos lang na ASEAN Summit sa Cebu, kung saan parehas dumalo yung Pangulo, Prime Minister, no, yung leader ng both Cambodia at Thailand. Alam naman natin na kamakailan lang, no, nasangkot sila sa isang talagang physical war, no, at kung saan nga naapektuhan ilang sa kababayan natin na nagkatrabaho sa parehas na bansa. At syempre tayo bilang chair, yung responsibility natin na makatulong sa pag-promote ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig. Yan naman ay ginampanan natin. Nakita naman natin ang ating Pangulo nag-contribute na mag-provide ng good offices para makapag-usap itong dalawang leader na to. Kasi mahalaga na ma-stabilize natin itong sitwasyon na to. Ayaw natin na yung ating kumbaga ay yung neighborhood natin ay among ourselves, no, magkaroon tayo ng long-term na hidwaan na makaapekto sa ating stability, no. At the same time, tayo rin ang maliban doon sa mediation top level, si Pangulong Marcos, no, kinausap yung si Prime Minister Hun Manet ng Cambodia at si Prime Minister Anutin ng Thailand, no. Tayo rin ang head ng ASEAN Observer Team. Ito ay multinational na task force na nag-o-observe nitong ceasefire agreement sa pagitan ng Cambodia at Thailand, no. So may meron tayong mga delegado from our military working alongside with our ASEAN partners para i-monitor itong compliance ng both sides dito sa ating ceasefire. So maliban dito sa Cambodia at Thailand, alam din natin na in-appoint ng ating Pangulo ang ating kalihim ng kagawarang panlabas, si Secretary Lazaro, Maria Teresa Lazaro, bilang special envoy ng ating bansa, ng ASEAN, para mag-head nitong efforts na hopefully makahanap tayo ng political solution dito sa Myanmar crisis. At kamakailan lang, no, nagkaroon ng pagpupulong dito sa Tagaytay. May mga political groups within Thailand, within Myanmar, na nagkaroon ng pupulong. So sana makatulong ito, no? Kasi hindi naman agad na nare-resolve ang mga bagay na ito, no? Matagal na ring problema yan sa Myanmar. Pero tayo bilang chair, gampanan natin yung ating tulong, yung ating katungkulan, mag-contribute tayo dito sa dialogue, kasi yan ang pwede natin maiambag, no? At maging bukas tayo para sa lahat ng partido na kumbaga ay kung kailangan nila ng good offices, kung kailangan nila ng mediation, kailangan nila ng space for political dialogue, na tayo bilang chair ng ASEAN, dapat gampanan din natin yon. Kasi meron tayong issue dito sa South China Sea, no? Alam natin yan. Pero
ang ating rehiyon ay meron ding mga flashpoints maliban dyan. Yung crisis dito sa Thailand at Cambodia, yung ilang taon ng problema dito sa Myanmar. So kung makakatulong tayo para maibsan at Yes. mabawasan yung mga flashpoints dito sa ating rehiyon, yun ay malaking kumbaga ay contribution natin at maaari nating mahikayat itong mga kapwa natin miyembro ng ASEAN na tingnan din ng mas maigi itong issue ng South China Sea. Alright, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina, Professor Pitlo, you mentioned Myanmar. Ibig ko ba sabihin, pag sinabi ba nating Myanmar, are we talking about the Myanmar government o Myanmar na groups na gusto makipag-dialogo sa Pilipinas as ASEAN chair para maayos yung sitwasyon ngayon sa Myanmar? Well, ang nais naman ng ASEAN, no, magkaroon ng space kung saan lahat ng mga political groups, significant political groups na makakaapekto sa kinabukasan ng Myanmar ay magkakaroon ng kumbaga ay space, no? Ang kanilang boses ay madidinig at pero eventually ito pa rin ay magiging Myanmar-led process. So facilitation ang ginagawa natin at yung pagpo-provide ng opportunity kung saan yung mga political groups within Myanmar, no? Nandiyan yung gobyerno nila, nandiyan yung mga opposition political groups, siguro kasama rin dyan ilan sa mga ethnic rebel armies ay makapag-usap, no? So yan ay isa sa pwede nating gampanan at makakatulong tayo na kumbaga itong proseso na to ay magpatuloy, no? At syempre hindi naman pwedeng ma-resolve siguro yan right away, pero at the same time, yung patuloy yung dialogo, malaki ang may tutulong nito para at least yung tension mabawasan. Kamakailan lang, no, nag-release ng mga political prisoners yung Myanmar, no? Kasama na yung kanilang dating pangulo si Win Myint, no? So yan ay isang positibong development na noted natin bilang chair ng ASEAN ngayong taon. So hopefully itong mga ganitong positive development ay magpatuloy at makapag-contribute tayo by providing space for dialogue between the political parties inside Myanmar. Napagandang balita pala niyan, Professor Pitlo, no? So the Philippines as chair ng ASEAN headed by President Marcos Jr. is also trying to facilitate itong mediation talks sa Myanmar sa pagitan ng government ng Myanmar at ng mga political groups bilang ASEAN chair to resolve the issue dyan sa Myanmar. Like you said, it might not be immediately resolved, pero pinapakita po natin dito as chair ng ASEAN sa panguna ng Pangulong Marcos Jr. na we are taking the role in diplomacy dito sa Myanmar. Tama po yun, no? Mahalaga na ipakita natin na may kakayahan tayo na mag-provide itong space for dialogue at syempre yung follow-ups, no? So doon dapat pag-igihan natin din siguro yung ating tungkulin na mag-follow up, i-account sila doon sa mga commitments na kumbaga ay piniledge nila during the meetings, no? So sundan natin yung mga developments na yon, i-encourage natin, no, kung saan nakikita natin nagkakaroon ng positibong hakbang yung pamahalaan ay kumbaga ihikayati natin na ipagpatuloy nila at syempre ito ay it takes a community no, yes, to preserve and stabilize the neighborhood. So yung mga kapitbahay nating bansa gaya ng Thailand, mahalaga yung papel niyan sa Myanmar kasi napakalapit nila at mahaba yung border nila. Syempre meron tayong mga dialogue partners gaya ng Estados Unidos at China na tumutulong din sa proseso, no, ng kumbaga itong stabilization sa Myanmar, yung iiwasan natin na mag-escalate itong conflict. Kasi pag ito ay lumawak, yung refugee crisis nandyan, yung instability o yung problema ng kalingkingan, pwedeng maapektuhan yung buong katawan. So, kumbaga, ang Myanmar ay kasama sa ASEAN. Although, syempre, in recent years, dahil dyan sa crisis, naapektuhan yung kanilang high-level participation sa ASEAN meetings. So, nais natin na ibalik sila, kumbaga, i-welcome sila, pero dapat magkaroon ng mga positive na steps
na makikita at mabi-verify. So, liwanagin ko lang po ito, just to put it in context, Prof. Pitlo, bukod sa naging magandang mediation ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN, yung magandang naging resulta ng mediation nito sa pagitan ng Cambodia at Thailand, meron pa tayo ngayong binibigyan ng atensyon at inaasikaso bilang chair ng ASEAN, ito pong paglapit sa atin ng Myanmar, seeking a venue for mediation sa pagitan ng Myanmar government at ng mga political organizations nito. So magandang balita po 'yun, ano. Sana ma-resolve kaagad, ano ho. Tama po, no? Kumbaga, tinutuloy natin yung magandang nasimula ng Malaysia noong nakaraang taon, kung saan nakita natin during the Leader Summit, no? Pumunta yung parehas representatives ng leader ng Cambodia at Thailand. Nandun si President Trump, no? Yung Prime Minister ng Malaysia, si PM Anwar. So maganda yung naging reception. Tapos siyempre yung China nag-promote din ng kanyang sa parang dialogue, trilateral talks, no, sa pagitan ng foreign ministers itong Cambodia, Thailand at ng China dito sa Yunnan. So tayo pinagpapatuloy natin yung proseso na yon, pag-encourage sa mga positibong hakbang na ito. Okay. Now, having said all of this, itong mga nangyayari ngayon sa diplomatic side, efforts ng Pilipinas bilang chair of ASEAN, or sabihin na natin the President Marcos Jr., kasi siya itong talagang primary foreign diplomat natin, di ba? Professor Pitlo. How would you describe him? How would you describe PBBM? Sa pagiging isang prime diplomat ng Pilipinas, how would you describe his diplomatic actions? Well, tama yun, no? Ang ating Pangulo ang chief architect ng ating patakarang panlabas. At yung personalidad naman ng ating Pangulo, no, nais niyang mag-iwan ng legacy na ang ating bansa ay kumbaga gagampanan yung kanyang papel sa rehiyon dito sa ASEAN. Isa tayo sa founding fathers, no? Founding members itong ASEAN. At itong regional organization na ito, isa sa pinaka-successful, no? Pinaka-enduring, no? Siyempre, hindi siya perfecto. May mga problema din tayo within our organization. Pero hanggang ngayon, very much alive and vibrant ang ating rehiyon. Malaki ang naging papel ng ASEAN doon, no? At siyempre, yung legacy ng ating founding membership, at the same time, yung ating papel, no, bilang isa sa kumbaga progressive economies dito sa rehiyon, at yung ating legacy bilang syempre isa tayong demokrasya, yung kahalagahan ng human rights para sa atin, yan ay embedded sa ating political culture. So kumbaga yan naman ay mga values na gusto nating i-promote, no, bilang rotating chair ng ASEAN. So ang ating Pangulo, ginagampanan yung kanyang papel na mag-mediate, no, dito sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Inatasan niya yung kanyang kalihim na patakarang panlabas, si Secretary Lazaro, para maging special envoy, makatulong tayo dito sa pag-ibsan ng tensyon at paghanap ng political negotiated solution dito sa Myanmar political crisis. So palagay ko itong mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kumbaga yung hangad ng ating pamahalaan, Pangulong Marcos, na kumbaga ay makapag-ambag tayo para dito sa peace and stability ng ating region. Ayun. Pero ito sa larangan ng trade, Professor Pitlo, sa larangan ng trade at economic initiatives tulad ng itong Expanded Luzon Economic Corridor, tapos meron pang PAC Silica. Masasabi po ba natin na sa mata po ng isang foreign analyst at security expert na tulad po ninyo, meron din bang diplomatic measures o achievement dito na ginamit upang makuha natin itong tiwala ng mga foreign countries involved dito sa Luzon Economic Corridor at dito sa PAC Silica, para pumasok sila at tanggapin nila tayo dito at maglagak ng pamumuhunan sa ating infrastruktura. Does diplomacy play a role on this, Professor Pitlo? So, palagay ko mahalaga yung papel ng
ating diplomasya, no, para makahikaya tayo ng mga mamumuhunan. Kasi matindi ang competition sa pagitan ng mga bansa, no, in terms ng paghanap, no, ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo, at syempre yung tinatawag nating critical and emerging technologies, no, gaya ng artificial intelligence, itong semiconductors. Nakikipag-compete tayo sa mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN at beyond, no, sa paghanap ng paghikayat ng mga mamumuhunan, no. So tayo, nileverage natin yung ating long-standing alliance with the US at iba pang partners, no, para maengganyo sila na maglagak ng kapital dito sa Luzon Economic Corridor, kasi we're trying to position this as a hub, no, for technology at syempre yung manufacturing natin. At itong Luzon Economic Corridor ay proyekto na isa sa mga flagship ng ating Pangulong Marcos. So yung administrasyon niya talagang nag-invest, no, para i-promote itong corridor na ito. Kung matatandaan natin yung nagkaroon ng trilateral meeting dati, no, sa Washington DC, panahon pa to ni Pangulong Biden, no, at Japanese Prime Minister Kishida. Tapos syempre nagkaroon na ng transition to President Trump. So tinutuloy natin yung kumbaga pag-promote nitong Luzon Economic Corridor as a ideal place, no, for manufacturing, for services sector. So nandiyan na tayo ngayon, nakahanap na naiposisyon natin yung ating sarili, yung bansa, at syempre sumali din tayo dito sa Pacsilica. Yes, ito ay inisyatibo na kumbaga ay pinangungunahan ng Estados Unidos para makahanap ng mga alternative na manufacturing areas, kasi nga may competition ngayon for critical minerals, for processing of these minerals, at syempre dito sa semiconductors. Tayo ay isa sa kumbaga ay na-endow ng likas na yaman, no, pagdating dyan sa cobalt, nickel, copper, mga critical minerals na kailangan sa pag-produce ng electric batteries, mga renewable energy technologies like solar panels, tsaka wind turbines. So mahalaga itong papel, itong critical minerals, at syempre yung pagproseso nito. So by joining Pacsilica, ang initiative na ito ay naghahanap ng paraan na tulungan yung mga ibang bansa na makapag-develop ng kapasidad na maiproseso itong mga mineral na ito at makapag-create ng mas maraming high-value jobs, no, sa manufacturing, particular na sa semiconductors halimbawa. Kasi itong critical minerals na ito ay mag-feed doon sa semiconductors at iba pang kumbaga ay related na industries. Meron na tayong existing na semiconductor industry sa ating bansa, pero tayo ay relatively nasa mas low value pa, no? Nandun tayo sa assembly, sa packaging, sa testing, no? So by getting investments dito sa Pacsilica, ang desire natin ay makaakyat tayo sa mas high value, at syempre makakuha tayo ng maraming mamumuhunan. 13 countries ang miyembro ng Pacsilica. So kasama dyan yung mga mayayamang bansa na may kapital mula sa Europa, sa Estados Unidos, Japan, no, Korea. Kung sila ay pupunta sa area niyan, sa Luzon Economic Corridor, particular halimbawa dito sa Nuclear City Complex, no, meron tayong inalat na malaking lupa dyan, no, para kumbaga ay parang economic zone na pwede silang pumasok, maglagak ng salapi, magpo-provide tayo ng enerhiya, po-provide tayo ng labor, para yun nga, no, magkaroon ng synergy. Yes. So yung diplomasya mahalaga ang naging papel, no, para maging bahagi tayo nitong Pacsilica, at hopefully, no, yung follow through, no, sundan natin at i-follow up natin itong mga commitments o pledges na dinadala nitong mga delegations, no, mga business delegations na tinitingnan yung potential nitong Nuclear City at itong kalakhan ng Luzon Economic Corridor area. Alright. May mga ilang pangamba kasi, ano po, Prophet Lo. Ewan ko lang kung nakarating na sa inyo to, itong mga pangamba ng ilan nating mga kababayan na ito raw pong Pacsilica ay baka
gamitin lamang na transit point, transfer technology hub, like I said, mga artificial intelligence, at paggamit sa weapons, pagdating sa hindi ba ito makakapag-attract ng unwanted attention mula sa China na maaring sabihing threat ito sa kanila? Well, yung manufacturing, no, at yung services sector, mahalaga para sa atin. Developing country tayo, nais natin ng mas maraming partners, no. Yung China, ating pinakamalaking trade partner, malaking merkado para sa ating mga produkto. Kasama na dyan yung mga chips at electronics products, no, semiconductors, no. So, hindi naman siguro magiging threat sa kanila kung tayo ay magde-develop ng sarili nating capacity na magproseso ng critical minerals na kumbaga minimina natin sa ating bansa, iproseso natin, i-export natin. Actually, isa sila sa pinakamalaking merkado rin ng ating yun nga, electronics at semiconductor exports, no? At syempre yung ibang bansa, ang concern din kasi nila, ayaw nilang maging masyadong reliant dito sa supply chains ng China o yung merkado ng China, no? Kaya naghahanap sila ng mga alternative manufacturing sites kagaya ng Pilipinas, no? So doon natin pinoposisyon yung ating sarili. Ngayon sa issue ng weapons, no? Yung Subic-Clark area kasi, kung saan to, yung Luzon Economic Corridor, no, kasama dyan yung Subic-Clark area, yan ay kumbaga hindi lang civilian, no, parang dual ano siya, no, dual use area kasi ang Subic ay may naval base tayo dyan, may air base tayo sa Clark, no. So kumbaga mahalaga rin yung papel na ginagampanan niya para sa ating seguridad at syempre yung mga investment kapital na hinihikayat natin na pumunta dyan sa area na yan, meron tayong capacity to secure them, provide protection for them. At kung may matatatag tayong mga industriya dyan na makakatulong para sa ating defense sector, no? Meron tayong self-reliant defense program na batas, no? Kung saan ay nais natin na ma-develop natin yung ating indigenous, no, lokal na kapasidad na makapag-produce ng arms, no, para sa ating sariling national defense, no. So hindi lang civilian industries, no, kung may defense industries na maaring sumulpot, no, at mapagyabong natin dito sa Luzon Economic Corridor, yan ay kumbaga adbentahe para sa atin. Alright. At kung yung kapital, teknolohiya o pamumuhunan mula sa Estados Unidos o iba pang partners ay makakatulong para doon, palagay ko hindi naman siya disadvantage, no, actually gain yan sa atin. So siguro yung mga pangamba na yon, hindi naman siya completely unwarranted, no, kasi nag-host tayo ng US military bases, no, ilang dekada, no, Subic at Clark, no. At syempre nakatulong yun sa ating security, pero nung nawala na sila, nagkaroon din tayo ng challenges, no. So kung makaka-develop tayo ng ating sariling defense capacity through this initiative, no, palagay ko i-maximize natin yung maaari nating makuha dito sa mga partnerships na ito. Alright, Professor Pitlo, last question po for today. If you're going to gauge or grade the President Marcos Jr. as ang chief architect ng ating diplomatic policy or foreign policy, especially itong nakalipas na ASEAN Summit at yung mga na-accomplish nito, how will you assess and how will you grade him from 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest? No, I would say, no, na malaki na yung naging papel natin bilang chair ng ASEAN at challenging siya, hindi siya biro, no, kasi alam naman natin nagkaroon ng global energy crisis, no, naapektuhan yung maraming meeting ng ASEAN, no. Actually karamihan na Ginong Ray Sampang, no, sa mga meeting na yun, naging virtual na, no, instead na sana in person. So syempre yung epekto rin yan sa atin bilang host, no. At syempre dahil nga maraming meetings ay nag-migrate online, iba pa rin kasi yung in-person meeting, no. Yung nakaka-build ka ng chemistry doon sa mga counterparts mo sa level ng minister at syempre sa technical working group.
Pero despite no, ginagawa natin yung ating papel no, na role ng ASEAN, yung mga meetings ay patuloy, nagpunta lang sa virtual mode. At yung mga mahalagang issue, hindi naman tayo umiiwas doon sa mga kumbaga ay difficult issues sa ating rehiyon, no? Gaya nitong Myanmar, itong Cambodia-Thailand crisis, at saka itong South China Sea. So palagay ko, bibigyan ko ng grado siguro yung ating Pangulo, nasa 7 tayo. Malaki na yung naiambag natin. Siyempre may mga challenges. Hindi pa naman tapos yung ating chairship, no? Meron pa tayong itong towards the end of the year, mga sometime October or November, meron tayong kumbaga ay mas malaking ASEAN plus Dialogue Partners meeting, no, yung East Asia Summit, kung saan siguro maaring dumalo. So, tingnan natin kung pupunta si Pangulong Trump at si Pangulong Xi at iba pang leaders na mga dialogue partners ng ASEAN. So tingnan natin at syempre yung grado niyan maaari pang tumaas, no? Depende sa magiging performance natin dito sa East Asia Summit at related meetings itong patapos ng taon. Alright. With that, Professor Pitlo, we are very, very, very thankful sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin for your professional insights and of course, yung pong pagbibigay niyo ng direksyon sa tamang pangunawa dito sa mga diplomatic measures, diplomatic achievements na nakamit ng Pilipinas sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po, Professor Pitlo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo at ang inyong palatuntunan. Ating pong Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Atid pa rin sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. And of course, ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. After natin makipag-usap sa ating Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Pitlo, kasama naman natin ngayon ang ating kilalang-kilala niyo na ito siguro. This professor needs no introduction, pero introduce ko na rin siya. Associate Professor ng Polytechnic University of the Philippines, Professor Louie Montemar. Magandang umaga, Prof. Louie, at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Prof, sa pagpapaunlak po niyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Alright, Professor Montemar, tanong ko lang, bilang sociology professor, ano po ang pananaw ninyo dito sa ating lipunan sa nangyayari ngayon sa Senado maging sa umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Sa ano po no, sa sosyolohiya at kahit sa political science, napakahalaga ng usapin ng mga institusyon sapagkat sa mga pinakabagong pag-aaral sa usapin ng pag-unlad ng bansa, ang mga institusyon na tinatawag natin
ang mga susing salik upang mapaunlad ang isang bansa. Ang ibig sabihin natin ng isang institusyon, ito yung mga pattern ng gawain o mga bagay na ginagawa na madalas sa mga tao at nagiging bahagi ng ating buhay. Halimbawa, ang media ay isang institusyon, di ba? Ang gobyerno, ang ating Senado ay institusyon. Pag ang isang institusyon o ang mga institusyon sa isang lipunan ay mahina o madaling matibag kung gagamitan ng salita ni Alan Peter Cayetano, hindi maganda para sa isang lipunan sapagkat bumabagal ang takbo ng lipunan at nagiging mahina nagiging mahina ito at naapektuhan ang ekonomiya. So kailangan pangalagaan ang mga institusyon. Ito ang paraan natin para mapaunlad ang isang bansa. Alright, nabanggit Tema niyo. natin sa ngayon, dahil sa impeachment at dahil sa mga nangyari sa Senado, nagiging nagkakaroon ng question kung maaari bang asahan o maaari bang tuntungan talaga ng pagbabago ang mga institusyon na ito. Alright. Nabanggit po ninyo ang Senado at si Senator Cayetano na hanggang ngayon ay Senate President pa rin. Hindi siya na-unseat kahapon. So, ano po bilang para sa mga nakikinig sa atin, yung mga kababayan natin, how would you explain that? Sa kabila ng mga nangyari sa Senadong kaguluhan at ugong kahapon pa na magpapalit ng liderato, hindi natuloy yon at si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President natin. Is there something there na kinakailangang maintindihan ng ating mga kababayan? Okay, malinaw naman sa tingin ko sa marami na malakas ang panawagan upang magbitiw si Alan Peter Cayetano at ito nakikita natin sa surveys. Sa likod dito, yung usapin ng impeachment, napakatindi ng opinion na dapat matuloy ang impeachment. At makikita iyan sa mismong ginawa ni Alan Peter Cayetano na ituloy ang impeachment proceedings. Simulan na at least. Ang kaso kasabay ng impeachment proceedings, may question sa kredibilidad ng ating institusyon ng Senado. Okay. So kaya kahapon nagkaroon ng gapangan. Matindi ang gapangan kahapon at matindi ang usapin na mapapalitan siya. Subalit hindi siya napalitan. Kung ako tatanungin ninyo, parang blessing in disguise na yung nangyari na yon. Bakit? Dahil nga matutuloy ang impeachment. Dahil para sa akin, mas malaking usapin ng impeachment kaysa sa usapin ng liderato ng Senado dahil mas malaking bagay ang pinag-uusapan sa impeachment, no? Ngayon, pwede naman lang ituloy ang usapin yung usapin ng banggaan sa Senado, kung ano man yung mga nag-uumpog ang bato dyan, pwedeng ituloy yan later. Tignan natin, as of last night, ang balita ko nakukuha sa mga kontak ko sa Senado at sa iba't ibang mga sektor pa, tuloy ang ang usapan sa kung papalitan ba ang ating Senate President. Anytime pwede mapalitan yan, okay? Pero yung impeachment, matagal na usapin yan. Pero is that wise? Is that practical? In the middle of the impeachment trial, biglang magpapalit ng liderato sa Senado? Hindi ba mas mas detrimental sa process? In a way, it could impede the impeachment. It could, it could also turn the tide at some point. So, susi nga actually ang impeachment, ang pagpapalit ng liderato para makita natin kung ano ang magiging direksyon ng impeachment proceedings. Kung halimbawa mapalitan si Alan Cayetano at yung lalabas na boto ay nasa pagitan ng 13 at 16, magiging senyales yun kung saan ang maaaring maging boto nila sa impeachment. Ang lamang ni Alan Peter sa nalabas sa botohan ay isang boto lamang. Napakaliit na margin, kaya nga tuloy-tuloy ang usapin kung siya yung papalitan o hindi. So, kung mas malaki sana ang kanyang kalamangan, mas komportable sana siya at mas stable sana. Pero hindi nga ganoon So, anytime pwede siya papalitan. Sabay nito, dapat makonsidera natin mula sa pananaw naman ng mga tao sa buong lipunan, ang ating mga senador ngayon, marami sa kanila, in fact, 5 sa kanila ay mga nakabantag kaso laban sa kanila. At dahil dito, dapat ma-consider natin yung perception ng mga tao, di ba? Ang mga tao ngayon ay may question sa kredibilidad ng ating Senado. Kumbaga, paano sila magkakaroon ng moral na ascendancy na magsabi na kung sino ang guilty o hindi guilty sa isang kaso kung sila mismo ay may mga kaso. 5 yan. At kapansin-pansin na sa yung 5 na yan,
puro mga nasa ano kampo ni Alan Peter Cayetano. Mhm. So, and therefore, ang tingin ng iba DDS, no? O Mhm. Pro Sara. So, delikado talaga. Alright. Pero Prof. Montemar, okay. Itong mga nababanggit mong 5 senador at yung mga sitwasyon ngayon. Pero kasi syempre pag sinabi natin sociology, that's the study of society. You can correct me Yeah. if I'm wrong, di ba? It's a study of society tsaka yung behavior ng mga tao sa society. How come na ang dami pa ring naniniwala at sumusuporta sa mga senator na to, maging kay Vice President Sara Duterte, maging kay dating Pangulong Duterte. Despite na itong nangyayaring ito, si Pangulong Duterte, with all due respect sa kanya as former president, he's now facing the court sa ICC. Vice President Sara Duterte is also facing an impeachment trial for those articles of impeachment which involves corruption at marami pang iba. And of course, itong nababagit nyo ng mga senador na mayroon din mga kinakaharap na kaso. Paano natin maipapaliwanag yan? Paano tumatakbo ang isip ng isang society, ng isang lipunan o members ng society na mayroong mga ganitong klaseng sitwasyon pero ganun pa rin, masidhi pa rin ang suporta sa kanila? How can you explain that? Ano kasi, no? Ang ugali, tawagin natin siyang ugali, attitude, no? Particular yung political attitude ng mga tao ay meron yung stable at medyo hindi masyadong stable na elements. Kung titignan natin ng mga pag-aaral, mula pa noong 1980s, early 80s, ang isa sa mga unang-unang pag-aaral na ginawa sa political attitude sa mga Pilipino, marami o karamihan sa mga Pilipino may pagkiling sa isang authoritarian figure or authoritarian na position. Kumbaga, maraming Pilipino ang may pagtingin na mahalaga sa ating bansa ang isang kamay na bakal. At kung titignan natin ang kalagayan ng bansa ngayon, nandun pa rin yun. Kasi nga, ang pagtingin na yan, sa aking personal na interpretasyon dyan, Opo. sa dami ng problema natin, ang gusto ng tao mabilis na solusyon at ang ibig sabihin niyan, kailangan yung ating leader ay malakas at mabilis umaksyon. Kaya nga nung panahon ni Marcos, siya ay sikat. Ngayon si Duterte, di ba? Yung mahilig tayo sa mga strongman figures ika nga nila sa Ingles. Subalit, tingin ko naman natutuwa ang mga Pilipino dyan. Sa panahon ni Marcos, natuto tayo na hindi si Marcos ang Marcos Sr. Marcos Sr. to. Marcos Oo. Sr. So kung tutuusin kasi, ang ating demokrasya ay napakabata. Ang demokrasya sa ibang bansa ay napakatanda. Kumbaga, lolo na sila, tayo ay teenager pa lang. Matagal kasi ang pagkahubog ng political attitude. Eventually, naniniwala ako mga Pilipino, mas makikita na lang sa kalaunan ang katamaan ng paghawak sa isang demokrasya. Imbis na umasa sa isang tao, mas dapat asahan ng mga institusyon. Kaya nga mahalaga yung usapin ng institusyon, no? Ang isang matibay at maayos na institusyon ang magbibigay ng lakas sa isang demokrasya. Okay. Kung ang Senado ngayon mahina at may walang kredibilidad, kailangan palakasin. At mapalakas lamang ito sa magitan ng isang maayos na liderato at mga kasapi na walang bahid ang kanilang mga pangalan. Alright, nabanggit nyo, Prof. Montemar, na sa inyong pananaw, ang Senado ngayon ay mahina at parang nasira yung kredibilidad. How can they re-establish credibility and make the Senate strong again, Prof. Montemar? Okay, I would just simply pin it on the impeachment proceedings. Kailangan ng ating impeachment proceedings ay magtuloy-tuloy at maging maayos. At sana, at dito kailangan natin ang tulong ng media, no? Lalo na meron tayong social media. Kung maaari, ang kabuuan ng impeachment proceedings, buksan talaga at pwedeng panoorin anytime throughout the whole process ng mga tao. Dahil paraan ito upang magpakita ng Senado na ginagawa nila na maayos sa kanilang trabaho. Kung maalala natin ng panahon ni Erap, di ba doon sa question ng sealed envelope na hindi binuksan? Yung yun lang, isang simpleng bagay, naging trigger ng EDSA sa tinatawag natin. Ngayon, kung magkaroon ng ganun, pwede ulit mangyari yun. At baka nga mas mabilis pa. Kasi ng panahon na yun, naalala ninyo, wala pang social media, no? Wala pang Facebook. Ngayon may Facebook na. Anytime anyone can open the Facebook app and see what's happening. And hopefully,
through that more open process, we Mhm. can have a more credible, credible Senate, at least Mhm. in the way they handle the situation today. Alright. With that, Professor Louis Montemar, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo, and of course, your deep and professional insights on the matters being discussed. Thank you very much po, Prof. Louis. Sana hindi ito ang una't huli nating panayam sa inyo dito sa ating Maraming himpilan. salamat Bindo sa lahat. Thank you very much. Ang ating pong Associate Professor mula sa Polytechnic University of the Philippines, Professor Louis C. Montemar. Magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Alright, kayo po ay bumabaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa ang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko, kami po ay inyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang shortwave transmitters ng Voice of America para sa ating shortwave broadcast. Alright, ang mga shortwave frequencies po namin ay ang mga sumusunod: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Alright, at tayo po ay nagpapasalamat kay Professor Lucio Blanco Pitlo III para sa oras sa pinagkaloob niya sa atin at pinag-usapan natin dito yung ikang diplomasya na nagamit o ginamit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang chair ng ASEAN 2026 kung saan ginanap dito yung ASEAN Summit sa Cebu. At dito nga nagkaroon ng presentation ang 3 bansa, Pilipinas, Cambodia, and Thailand. At the Philippines, being chair of ASEAN 2026, ay naging mediator sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia para masettle ang border dispute
doon sa nasabing dalawang bansa na yan. The President being the chief diplomat ng Pilipinas at chair ng ASEAN na na-achieve po niya yan. At meron pa palang isa na hindi natin alam yan, pero buti na lang nabanggit ni Professor Pitlo na nakikipagdialogo po ngayon ang Myanmar government at ang ilang Myanmar political groups sa Pilipinas as chair ng ASEAN upang maresolba na rin yung nangyayari dyan sa kanilang bansa sa Myanmar. Alright, at dito na rin, of course, nakita siguro nila yung diplomatic sabi ng Pilipinas sa pagtulong o mediate dahil dito sa nangyari sa nakamit sa pagitan ng Thailand at Cambodia. At ito siguro marahil ang dahilan kung bakit ngayon the Myanmar government together with the iba't ibang mga Myanmar political groups want to talk with the help of the Philippines as chair of ASEAN para maayos po yung mga gulo dyan sa Myanmar. Okay. And of course, nakausap din natin si Professor Louis C. Montemar, ang Associate Professor mula sa Polytechnic University of the Philippines. At pinag-usapan natin dito basically sociology, politics and sociology, lalo-lalo na sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. How society sees yung mga nangyayari ngayon dito. Like I said, sociology is the study of society and the people who live in society. Yung iba-ibang mga behavior, yung iba-ibang mga mindset, yun po yun. Okay, so paano nila nakikita yung nangyayari sa Senado ngayon? How do they perceive the Senate? How do they perceive the impeachment trial? Based on the point of view and expertise of associate professor, a sociologist na si Professor Louis C. Montemar. At sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilid na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ng ating mga nakaagapay sa production side, ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente, sa Wirecast si Justin, at sa Master Control, una natin dinatnan dito si Jay Arevalo na taga-production. Okay? Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin at hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.